Sa Nizhny Novgorod sa Russia, nagulat at natakot ang mga taong nakatira doon dahil sa nabalitaan nilang tila nawawala ang ibang mga bangkay na nakalibing sa Krasnaya Etna Cemetery sa Leninsky District sa Soviet Russia. At nakita ito sa isang bahay na kung titignan ay parang normal na bahay lang, pero sa loob nito ay matatagpuan ang mga bangkay na tila mga buhay na manika. Ang istoryang ito ay totoong nangyari noong dekada 90 at pinag-usapan sa buong mundo dahil sa kakaiba at nakakatakot na kaganapan. Si Anatoly Yuryevich Moskvin ay ipinanganak noong September 1, 1966 sa Novgorod, Russia. Bilang mag-aaral sa elementarya, si Anatoly ay napabilang sa masasabi nating mga weirdo sa eskwela dahil sa mga kakaibang kinahihiligan nito na iba sa pangkaraniwang bata. Si Anatoly kasama ng kanyang mga kaibigan ay malimit magpunta sa isang sementeryo sa Leninsky District at yun ay sa Krasnaya Etna Cemetery. At dito nakaramdam siya ng kakaibang interes na talaga namang nagpatindi sa pagnanasa niya sa pagkuha ng mga bangkay. Lumipas ang mga taon, si Anatoly ay nagtapos sa Moscow State University sa kursong Philological at talaga namang nakilala sa larangan ng academics. At ang kanyang naging pangunahing interes ay ang pagsasaliksik sa history ng Celtics at mga folklore. Kung mapapansin natin, si Anatoly ay masasabi nating para lang isang pangkaraniwang tao na ginagawa lamang ang mga bagay na ginagawa ng normal na tao dahil kanyang nakagawian na manaliksik ay parte ng kanyang napiling propesyon. Si Anatoly ay nagkaroon ng matinding interes sa bawat detalye na patungkol sa sementeryo, mga ritual sa libing at mga sikreto o nakatagong katotohanan patungkol dito. At syempre sa kamatayan. Masasabi mo ring ito ang talagang naging hilig ni Anatoly sa buong buhay niya dahil nagawa nitong magpagawa ng sarili nitong library na may halos 60,000 na libro sa loob nito. At sinasabi rin ng mga nakasama ni Anatoly sa academics na si Anatoly raw ay talaga namang isang henyo pagdating dito. Ngunit sinasabi rin nila na napapansin nila na tila may kakaiba sa pag-uugali nito na halos hindi na nila maintindihan ang mga kinikilos nito. Noong tumanda na si Anatoly, nagkaroon ito ng trabaho bilang isang philologist, linguist at polyglot kung saan kaya niyang magsalita ng higit sa 12 lengguwahe at nagsulat ng ilang mga libro, especially mga libro na naglalaman ng mga language translation. At si Anatoly ay nasabi rin na nagtatrabaho paminsan-minsan bilang isang journalist na regular na nakakapag-contribute sa mga lokal na newspapers and publications sa Soviet Russia. At bilang isang tanyag na manunulat at mananaliksik, si Anatoly ay kinilala ang kanyang sarili bilang isang necropolist at kinonsidera na biyasa pagdating sa mga usaping tinatalakay ang sementeryo. Noong 2005, isang taong nagngangalang Oleg Ryabov, isang kasamahan ni Anatoly sa academics at isa ring publisher sa local newspaper, ay inutusan si Anatoly na bisitahin at ilista ang mahigit 700 na sementeryo sa 40 na lugar sa Novgorod Oblast. Agad namang sumang-ayon si Anatoly at sinabi nito na sa susunod na 2 taon ay magagawa nitong matapos ang 752 na sementeryo sa buong rehiyon kahit pa maglakad ito ng 30 km o 18.6 miles kada araw. At sa kalagitnaan ng paglalakbay niya ay napag-alaman na umiinom lamang ito sa mga puddles na kanyang madadaanan at nagpapalipas ng gabi sa abandoned farm o natutulog mismo sa mga sementeryo kung saan siya abutan ng dilim. At ang matindi pa, minsan ay natutulog siya mismo sa loob ng kabaong kung saan para itong nakalibing. At sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, si Anatoly ay minsan ding pinaghihinalaan ng mga kapulisan bilang isang magnanakaw dahil sa mga ginagawa nito, pero hindi ito makulong-kulong dahil nga kapag tinatanong siya ng mga ito ay sinasabi niya lamang na isa siyang mananaliksik at parte ito ng kanyang trabaho. At sa pagitan ng taong 2006 hanggang 2010, si Anatoly ay nagtrabaho bilang isang freelance correspondent para sa mga dyaryo sa Novgorod. Nagpapublish siya ng mga articles ng 2 beses sa isang araw at paminsan-minsan ay ang kanyang ama mismo ang nagsusulat sa isa sa mga ito. At sa kalaunan ay naglabas si Anatoly ng article patungkol sa kasaysayan ng Novgorod cemeteries na mababasa sa mga dyaryo sa Novgorod.
Noong 2011, napag-alaman ng mga pulis na mayroong naghukay sa ilang mga libingan sa sementeryo ng Novgorod at nung imbestigahan nila ito, lumabas sa mga report na halos 29 na bangkay ang mistulang nawawala. Naging palaisipan ito sa mga pulis dahil wala silang kaalam-alam sa taong pwedeng gumawa nito at dito nga ay naisip nilang imbestigahan si Anatoly bilang pangunahing sangkot dahil nga sa mga ginagawa nitong research patungkol sa mga sementeryo. At doon nga nakumpirma ng mga pulis sa bahay mismo ni Anatoly na nandoon ang mga nawawalang bangkay at nagulat na lang sila sa naging itsura ng mga ito. Nagmistulang mga buhay na manika ang mga kinuhang bangkay, may maayos na damit, maayos na inupo sa sofa at ang mga muka ay puno ng makeup. Nilagay ito sa garahe at sa maliit na kwarto na mayroong mga bookshelf na puno ng mga libro at mga papeles na ginamit ni Anatoly sa kanyang pananaliksik. Ayon sa mga pulis ay nasa 26 na bangkay lamang ang kanilang nakita sa loob ng bahay ni Anatoly at kumpirmado na si Anatoly ang salarin sa nasabing paglapastangan sa 150 na sementeryo dahil nakita sa bahay nito ang mga nameplates at lapida na kinuha mula sa mga libingan. Agad namang umamin at nakipag-cooperate si Anatoly sa mga pulis at sinabing halos 10 taon na niya itong ginagawa. Si Anatoly ay kinasuhan sa ilalim ng Article 244 of the Criminal Code for the desecration of graves and dead bodies at nakulong ng 5 taon. Ngunit habang nakakulong, napag-alaman na si Anatoly ay may sakit na paranoid schizophrenia dahil sumailalim ito sa psychiatric evaluation. Dahil dito ay inilipat ang suspect sa isang psychiatric clinic para regular na matignan at noong February 2013, inaprubahan ng hearing ang extension hanggang April 2014 sa nasabing treatment para kay Anatoly. Dahil ayon sa tagapagsalita ni Anatoly, after 3 years of monitoring him in a psychiatric clinic, it is absolutely clear that Moskvin is not mentally fit for trial. He will therefore be kept for psychiatric treatment at the clinic. Pagtungtong ng September 2018, sinabi naman ng doktor niya na fully recovered na ito at hindi na delikado dahil magaling na ito sa sakit na schizophrenia. Ngunit noong February 2019 ay lumabas pa rin sa psychiatric evaluation na masyado pang maaga para palabasin si Anatoly dahil hindi pa daw ito magaling kaya agad na ibinalik si Anatoly sa hospital. Ayon kay Anatoly, kaya niya nagawa ang mga bagay na iyon ay dahil malaki ang simpatsya niya sa mga batang na mayapa at naniniwala siya na muli silang mabubuhay sa pamamagitan ng black magic o science. At dahil nga isa siyang Celtic culture expert ay nalaman niya na ang mga ancient druids ay natutulog sa mga libingan sa paniniwalang sa paraang iyon ay makakausap nila ang mga taong namayapa na. Dagdag pa ni Anatoly ay halos 20 years niya na itong ginagawa simula pa lang nang malaman niya ang patungkol dito at hindi daw niya lang basta hinukay ang libingan ng walang paalam sa mga bangkay na nakalibing dito. At habang tumatagal ay nakakaramdam siya ng sakit at awa para sa mga ito kaya naman napagdesisyonan niyang iuwi ang mga ito sa kanyang tinutuluyang bahay para daw di umano maging komportable ang mga ito at makakasama niya sa pagtulog. Naniniwala rin siya na kapag inuwi niya ang mga bangkay at nilagay sa komportabling lugar ay kakausapin na siya ng mga espiritu nito at maririnig sila ng maayos dahil wala na sila sa ilalim ng lupa. Para mapanatiling preserve ang mga bangkay, pinag-aralan ni Anatoly ang mga techniques patungkol sa mummification theories at ito ang ginagawa niya para mapanatiling tuyo at buo ang mga bangkay na inuuwi niya. At sinabi niya rin na alam niyang labag sa batas ang kanyang ginagawa ngunit para sa kanya ay mas importante pa ang pagtawag ng mga batang namayapa na at naniniwalang ang pag-rescue sa mga ito ang pinakamahalaga kaysa sa paglabag sa anumang batas. At ang nagpadagdag pa sa kanyang motibasyon para gawin iyon ay ang kagustuhan niyang magkaroon ng anak na babae. Itinanggi rin ni Anatoly na nagkaroon siya ng sexual attraction sa mga ito dahil di niya raw magagawa iyon sa kadahilan ng tinuturing niya ang mga ito bilang sarili niyang mga anak at sinabi niya pa na palagi niya itong kinakantahan kasama niyang manood ng mga cartoons at sineselebrate ang mga birthday ng bawat isa ng magkakasama.